Naglalaro ng video games ang mayaman na senyorita. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang mahal na ina na mayroon pala siyang nakasundong mapapangasawa mula pagkabata, makakapag-relax na sana siya ng tuluyan. Ruyan, sa totoo lang, mayroon kang nakasundong mapapangasawa mula pa pagkabata. Anong nakasundong mapapangasawa? Oo, nakasundong mapapangasawa. Nagkasundo kayo ng lola mo at ng mga kasabayan nila. Nagkasundo ang mga nakatatanda, na huwag muna itong sabihin sa inyo hanggat hindi pa kayo nasa tamang edad. Ngayon, oras na para malaman mo. Ma, anong ibig mong sabihing malaman ko? Kailangan ko na bang magpakasal ngayon? Agad na umalma ang buong pagkatao ni Luruyan nang hindi man lang nag-iisip. Hindi pwede. Ayokong magpakasal. 18 pa lang ako. Katatapos ko lang maghirap sa college entrance exam. Hindi pa nga ako nakakapag-enjoy eh. Sinasabi ko lang ito sa iyo, para ihanda ang isip mo. Nakapasa rin si Lin Chen sa Jing University. At pupunta siya rito sa Jing City sa susunod na buwan. Siyempre, iimbitahan ko siya rito sa bahay. Maging mabait ka sana sa kanya. Naglamang at nagmaktol si Luruyan. Pwede bang i-cancel na lang ang kasunduang ito? Ngayon pa nga lang ako nasa tamang edad para mag-boyfriend eh. Tapos bibiglin mo ako na may nakasundo na pala akong pakasalan. Paano na yan, magbo-boyfriend pa ba ako o hindi na? Huwag mo sabihing bawal na akong ma-inlove. At hihintayin ko na lang makasal sa lalaking yun. Paano kung may makilala akong lalaking magugustuhan ko? Napabuntong hininga si Zhou Wenjing. Maagang pumanaw ang papa ni Lin Chen. At iniwan na siya ng mama niya matapos nitong mag-asawa ulit. Kaya lumaki siya sa pudor ng kanyang lolo at lola. Matatanda na rin sina Lola Lin at Lolo Long. Gusto lang nilang makahanap ng matinong babae para mag-alagaan at magtulungan silang dalawa. Kaya naman naalala nila ang dating kasunduan ng lolo't lola mo tungkol sa pagpapakasal nyo paglaki. Kaya formal nilang kinausap ang lolo't lola mo tungkol dito. At pinakiusapan naman ako ng lolo't lola mo na ipaliwanag muna ito sa iyo. Natatakot lang ako na baka hindi mo matanggap. May oras naman kayo para makilala ang isa't isa, di ba? Hindi ka naman madaling magpakasal. Mahal na mahal din ni na Lola Lin at Lolo Long ang apo nila. Kung hindi talaga kayo magkakasundo, sigurado namang hindi nila kayo pipilitin. Kaya lang, pangako kasi ito ng lolo mo kay Lolo Long. Kung basta na lang natin tatanggihan, baka hindi maging maganda ang kalabasan, di ba? Alam ni Luruyan na hindi niya ito pwedeng tanggihan ng diretsahan. Hinilat niya ang pagitan ng kanyang mga kilay. May number ba kayo niya? I-add ko na lang siya. Oo, meron. I-send ko sa'yo. 2. Ma, naiintindihan ko na. Babalik na muna ako sa kwarto ko. Sige, pero wag kang masyadong masungit sa lalaking yun ah. Maging mabait at magalang ka. Pagkabalik niya sa kwarto, may biglang tumawag. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Chin Ansi. Ruyan, gusto mo bang mag-travel? Saan naman? Tayong 3 lang. Sa Yuncheng. Sige, tatawagan ko muna ang ate ko. Para tignan kung makakapag-request siya ng private flight para sa atin. Pagkababa niya ng tawag, binuksan niya ang kanyang cellphone. At in-add ang number ko. Sa kabilang banda, nakaupo ako noon sa front desk ng aming homestay. At walang magawang nag-scroll sa cellphone. Biglang may nag-pop up na notification sa WeChat ko. May nagpadala ng friend request. Hindi pamilyar ang pangalan na nasa account. Kaya nireplyan ko siya ng question mark. Lumapit sa akin ang kaibigan kong si Song Nianya na may dalang tray. May nakapatong na 2 baso ng juice sa tray. Nang mapansin niyang nakakunot ang noo ko, nagtanong siya. Anong problema? Pinaharap ko sa kanya ang screen ng cellphone ko. May nag-a-add sa akin, Luruyan daw ang pangalan. Kilala mo ba to? Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Baka naman manliligaw mo yan. Malamang hindi. Di wag mong i-accept. Baka na mali lang ng ad. Kinuha ko ang juice, uminom, at sinabi sa kanya. Umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Hindi umalis si Song Nian. Sa halip, umupo pa siya. Hindi na ko pinapansin ng senyorito natin lately. Ano bang ginawa kong mali sa kanya? Paki-analyze mo nga para sa akin. Kung tutulungan kita, dapat may kapalit, di ba?
Ang sama mo naman. Hindi ba ako ang gumawa ng watermelon juice na yan? Napangiti na lang ako ng nakakaloko. At mabilis na pinaliwanag sa kanya. Hehe, napakasimple lang naman ang nangyari eh. Nagseselos siya, tapos hindi mo sinuyo. Common friend kasi natin yung senyorito. Baby, tulungan mo ko bilis. Noong huling beses nakalaro mo yung isang lalaki sa game. Narinig niya mismo na tinawag kang baby ng lalaking yun. Tapos tuwang-tuwa ka pa sa paglalaro. Biglang umalma si Song Nian. Nagseselos siya. Paano mo nalaman? Bakit hindi mo sinabi sakin? Tiningnan ko siya na parang isa siyang isip bata. Syempre, napansin ko lang. Kalaro mo yung ibang lalaki. Kaya malamang hindi mo mapapansin yun. Napasimangot na lang si Song Nian na parang may iyak. Grabe naman, random match lang yung tao sa game na yun eh. Kaya nga puntahan mo na siya at suyuin. Salamat sa tip, Kuya Chen. Kapag kinasal na kaming dalawa, sa VIP table ka uupo. Nang makita ni Luruyan ang nireply na tandang pananong mula sa kabila. Hindi na siya nagreply pa. Baka hindi pa niya alam yung tungkol sa inayos na kasal namin simula bata pa lang. Matapos mag-message ng babae sa kanyang nakatatandang kapatid, natulog na siya. Paggising niya kinabukasan, may natanggap na message si Luruyan. At napabangon siya agad mula sa kama. May business trip ako papuntang Yuncheng mamayang bandang 9:00. Gusto niyo bang sumama? Sige, sasama kami. Nagmamadali siyang nag-message sa dalawa niyang kaibigan. Magkita tayo sa airport bago mag 9:00. Pagkatapos nilang magkita-kita sa airport, medyo nahihiyang nagtanong si Chin Ansi. Yung ate mo, may aasikasuhin na daang milyong halaga ng negosyo. Hindi kaya maistorbo natin siya sa eroplano. Hinawi ni Luruyan ang kanyang buhok at sumagot. Ayos lang yan. Iba naman ang cabin niya sa atin. Sumakay na sila sa eroplano. Nakatanggap ng mensahe si Luruyan mula sa kanyang mama. Ito ang homestay ng pamilya ng lalaking yun. Pagdating mo roon, dumaan ka na rin para bisitahin sina Lola Lin at Lolo Long. Pati na rin ang lalaking yun. Oo nga pala, tungkol sa kasunduang ipakasal kayo noong mga bata pa kayo. Malamang ay hindi pa niya alam yun. Sige po, naiintindihan ko. Pagka-exit niya sa WeChat, hinanap niya ang homestay na ito. Sobrang abot kaya ng presyo nito. Pero magaganda ang mga review sa internet. Karamihan ay sinasabing malinis ito. Maganda ang serbisyo. At masarap ang pagkain. May isa pang ang review na nagsasabing bata at gwapo ang may-ari. At napakabuting tao raw nito. Napangiti si Luruyan nang mabasa niya ang review na ito. Bigla namang sumilip si Chin Ansi at sinabing, Ruyan, sabi ni Ate Lu, pwede raw tayong tumuloy sa bahay niyo ngayong trip natin. Tumingin si Luruyan sa labas ng bintana at sumagot, hindi tayo sa bahay tutuloy, sa isang homestay tayo. May nahanap akong magandang lugar. Ibubok ko na ang mga kwarto natin mamaya. In-adjust ni Chin Ansi ang kanyang upuan. Samandal, sige, ikaw na ang bahala dyan. Matutulog muna ako. Tiningnan ni Luruyan ang booking page. At nakitang fully booked na ang lahat. Ganito ba talaga kalakas ang negosyo nila? Kinopya niya yung numero mula sa homepage. At tinawagan niya ito. Hello, magandang araw po. Ningxia Lodge po ito. Hello, may bakante pa po ba kayong kwarto? Sa ngayon po, wala na. Pero bago po mag-alauna ng hapon, may mababakante pong 2 kwarto. Ilang kwarto po ba ang kailangan ninyo? At anong oras po kayo mag-check-in? Sige, 2 kwarto na lang. Mag-check-in kami ng alauna ng hapon. Sa akin yung isa, tapos sa kanilang 2 yung isa, sakto lang. Ano po ang apelyido ninyo? Alista ko lang po muna. Pagdating po ninyo, iabot nyo lang yung ID ninyo sa front desk para makapag-check-in. Lu ang apelyido ko. Sige po, Miss Lu. Nerserba na po ang 2 kwarto para sa inyo. Paalala lang po ha, kapag lumagpas ng alauna at hindi pa kayo nakapag-check-in, ipapabook po namin ito sa iba. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ang numerong ito. Sige, salamat. Hindi man lang napansin ni Luruyan na kanina pa siya nakangiti. Paano tayo sa 2 kwarto? Wala na kasing ekstrang kwarto eh. Pagtiyagaan nyo na lang munang mag-share sa 1 kwarto.
Paglabas mula sa airport, kumuha ng hiwalay na sasakyan si Luruyo para sa kanila. Inilagay ang mga bagahe sa trunk. Tapos nagsuot ng sunglasses si Luruyan. At naupo sa driver's seat. Ngayong araw, magpapahinga muna tayo sa homestay. Tapos mamayang gabi, mamasyal tayo sa night market dito. Kayo nang baalang mag-ayos ng itinerary natin para bukas. Sige, walang problema. Dumating ang tatlo sa tapat ng homestay ng lagpas alas 12:40 ng tanghali. Wow, ang ganda naman ng homestay na ito. Hello po, magche-check-in ba kayo? Ikaw ba yung may-ari nito? Ay, hindi po, hindi. Kumakain po yung boss namin. Ako na lang po ang mag-aasikaso ng check-in nyo, pareho lang naman po. Kayo po si Miss Lu, tama. Nilabas ni Luruyan ang kanyang ID at iniabot sa kanya. Nag-book po ako ng 2 kwarto. Available na ba ngayon? Opo, meron na po. Kaka-check out lang po ng 2. Nililinis na po ni ate ngayon. Paano yung hatian natin sa kwarto? Kukunin ko yung isa, tapos sa kanila naman yung isa. Pag may nabakante pa pong kwarto mamaya, pakisabi na lang po sa amin. Kukuha pa po kami ng isa. Sige po, bukas ng umaga may mababakante pong 1 kwarto. Pagkatapos nyo pong mag-almusal, pwede nyo na pong asikasuhin dito. Ilang araw po kayo mag-stay? 7 araw muna sa ngayon. Sige po, Miss Lu, ayos na po. Heto po ang 2 keycard. Nakasulat po sa likod yung numero ng kwarto nyo. Kasama na po ang almusal sa binayaran nyo. Pwede rin po itong i-deliver ng diretso sa kwarto nyo. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa front desk. May tao po dyan 24 oras. Sige, salamat. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa kani-kanilang kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad agad ang magandang tanawin sa labas. Tumayo si Luruyan sa balkonahe. At bukod sa kitang-kita ang ganda ng buong bayan, natatanaw rin niya ang likod bahay ng tinutuluyan nila. May isang malaking puno sa bakuran, na mukhang napakalago at buhay na buhay. Lolo, hindi na po kayo pwedeng kumain ng taba. Dagdagan niyo po yung gulay. Napatigil sa paglalakad si Luruyan. Oo na susundin ko na si Chen. Sumilip si Luruyan mula sa mga puwang ng dahon. At nakita niya ang 3 taong nakaupo sa ibaba. 2 matanda at 1 lalaki. Kahit hindi niya masyadong maaninag ang mga mukha nila, ang matipuno nitong pangangatawan, ay kitang-kita pa rin niya ng malinaw. Bibili na lang siguro ako ng mga regalo mamaya. Bisitahin na lang natin yung 2 matanda mamaya. Baka kasi nakakahiya kung biglaan tayong pupunta. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa front desk. Nakapag-check-in na pala si Miss Luruyan at yung mga kaibigan niya. Naipadala mo na ba kay ate yung welcome fruits? Napasampal sa noo si Song ni Yanyan. Hala, nakalimutan ko. Napailing na lang ako at napangiti. Ayos lang, ako na lang ang magdadala mamaya. Pagkasabi noon, naglakad ako papunta sa dining area. Tapos may naalala ako kaya bumalik ako agad. Ay, oo nga pala. Ilan nga pala silang nag-check-in? 2 sa room 301. Parehong babae. Sinasabi ko sa'yo. Grabe, ang gaganda nilang 3. As in, sobra. Lalo na yung nag-book ng kwarto. Kakaiba yung ganda niya. Medyo na-curious tuloy ako. Sige, titingnan ko mamaya. Para purihin mo ng ganyan. Gaano kaya sila kaganda? Pumunta ako sa kusina para maghiwa ng mga prutas. Tapos, dumiretso na ako sa 3rd floor. Pagkabukas ng pinto ni Chin Ansi. Hello po, sino po sila? Pasensya na po sa abala, ako po yung may-ari nitong guest house. Heto po yung welcome fruits para sa inyo. Sana po mag-enjoy kayo sa pagstay nyo dito. Kumuha ako ng 1 plato mula sa tray. At iniabot ito sa kanya. Salamat po. Pagkatapos ay isinara niya agad ang pinto. At tumakbo palapit kay He Jiaoyu. Oy. Alam mo ba, yung may-ari pala nito, ang bata pa tapos ang gwapo. Grabe, ang gwapo niya sobra. Mamaya na yan, matutulog muna ako. Pagkakatok ko sa pinto ng room 302. Pagkabukas ng pinto, napatingin ako sa ibaba, at nakita ang isang napakaganda at maamo na mukha. Hello po. Pasensya na po sa abala. Ako po yung may-ari nito.
Nandito po ako para ihatid ang inyong welcome fruits. Nang buksan ni Luruyan ang pinto, bahagya siyang natigilan. Hindi man lang sinabi ni Mama na sobrang gwapo pala ng lalaking ito. Salamat, walang anuman. Sana mag-enjoy kayo sa pagstay nyo rito. Kung may kailangan kayo, tumawag lang po kayo sa front desk. Hindi ko na po iistorbohin ang pahinga nyo. Bahagyang tumango si Luruyan, habang sinusundan ng kanyang mga mata ang paglalakad ko palayo, hanggang sa hindi na niya ako makita. Saka lang niya isinara ang pinto. Umupo siya at nag-isip ng saglit. Tapos ay tinawagan ng kanyang mama. Ma, naka-check-in na po kami sa guest house. Plano kong bisitahin ang lolo at lola ni Achen mamayang gabi. Ano po bang magandang bilhin para sa kanila? Di ba nandyan din ang ate mo para sa business trip niya? Hayaan mo na siyang mag-asikaso niyan. At saka, nakita mo na ba si Achen? Napatingin si Luruyan sa prutas na nasa mesa. At hindi mapigil ang bahagyang mamula. Opo, nakita ko na. Kamusta naman ang binata ngayon? Ang gwapo niya, no? Oo nga po, ayos naman. Sige, kausapin mo siya ng maayos Huwag kang pasaway, ha? Tungkol doon sa kasunduang ipakasal kayo noong mga bata pa kayo, kung ayaw nyo talaga. Hindi naman kayo pipilitin naming mga matatanda. Sige po, samantala, sa kabilang dako. Pagkaliko ko sa kanto ay napasandal agad ako sa pader. Nakakita lang naman ako ng magandang babae, di ba? Bakit ba kailangang ganito ako kabahan? Pagpunta ko sa front desk, nakita ko agad si Chen na nakaupo sa tabi ni Song ni Yanyan. Magkadikit ang mga ulo nilang nanunood ng pelikula. Halos magkakasunod lang ang mga birthday naming tatlo bago ang college entrance exam. Kaka-celebrate lang naming dalawa ng aming ika-18 kaarawan. Naging sila kinabukasan pagkatapos ng college entrance exam. At Chen, pinag-uusapan nga namin ni Yanyan kung saan tayong tatlo kakain mamayang gabi. Pass muna ako. Ayoko ngang maging third wheel sa inyo. Isa pa, sabi ni Lolo may mga bisita raw mamayang gabi. Kailangan kong maiwan sa bahay. May bisita pala kayo. Kung ganoon, iiwan ka na muna namin ngayon. Ano ba kayo? Hindi nyo naman kailangang isama ako sa lahat ng ginagawa ninyo. Itinago ni Song ni Yanyan ang tablet. O sige, aalis na kami ha. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Sige, walang problema. Mag-enjoy kayo ha. Naupo ako sa front desk. Nang biglang may sumagi sa isip ko. Binuksan ko ang registration system sa computer. At tiningnan ang impormasyon ng guest sa room 302. Pagkakita ko sa pangalan, saglit akong natigilan. Luruyan, bakit ba yung nag-add sa akin sa WeChat kagabi ay kaparehong-kapareho ng pangalang ito? Ganoon pa man, mas mabuti yatang linawin ko ito sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Boss, wala na pong tissue at tubig sa kwarto. Pwede po bang magpadala rito? Kumuha ako ng isang balot ng tissue at tubig mula sa front desk. At umakyat para ihatid ito sa guest sa room 303. Nang pababa na sana ako, bumukas ang pinto ng room 302 mula sa loob. Kayo po ba si Miss Lu na nag-add sa akin sa WeChat? Paano mo nalaman na Lu ang apelyido ko? May kailangan po ba kayo sa akin? Bakas ang kaunting hiya sa mukha ng babae. Mag-usap tayo habang naglalakad. Ikaw ba ang anak ni Tita Jo? O mas tamang sabihing aking ipinagkasundong mapang-asawa? Ang gulat ko nang marinig ito ay hindi bababa sa gulat ni Luruyan. Nakakagulat, di ba? Nagulat din ako. Napatikom ako ng aking mga labi. Nakakagulat nga, pero pakiramdam ko, gawain talaga ito ni na lolo at lola. Alam kong siguradong ayaw mo ring idikta ng mga magulang mo ang buhay mo. Sa panig ng pamilya mo, ikaw na ang bahala dyan. Sa lolo't lola ko naman, ako na ang aayos nito. Kailangan nating magtulungang tutulan ito. Dahan-daang napatingin sa akin si Luruyan. Ako hindi ko tinanggihan ang gusto ng mama ko. Matatanda na ang mga lolo't lola natin. Alam mo naman yun, di ba? Kung kokontra tayo, mas lalo lang silang magmamatigas. At madaling sumama ang loob nila. Hindi nakakayanin ng katawan nila ang ganitong stress. Ang mga lolo't lola nating dalawa ay halos 70 taong gulang na. Oras na para i-enjoy nila ang pagtanda nila. Sigurado akong tulad ko, ayaw mo rin silang bigyan ng sama ng loob, di ba? May high blood si lolo.
Tapos may sakit sa likod si Lola. Mula nang mag-retiro sila, patuloy pa rin sila sa pagpapakahirap para sa akin. Gusto lang nilang may pamanang ari-arian sa akin. Sobra silang nag-alala para lang may maiwang pera sa akin. Paano na ngayon? Wala na ba talaga tayong magagawa? Tapos pagka-graduate, pakakasal na lang agad. Total, imposible namang magpakasal tayo ngayon. Ang labo naman nito, unang araw pa lang nating magkita. Tapos nandito tayo para pag-usapan kung magpapakasal ba tayo o hindi. Paano tayo makikitungo sa isa't isa sa mga susunod na taon? Hindi pwede. Ang ganitong sitwasyon, para sa akin, at para na rin kay Luro yan, ay isang irresponsableng gawain. Kahit na medyo istrikto ang mga lolo't lola natin, ginagawa nila yun para rin sa kabutihan natin. Tingin ko, pwede tayong mag-date muna bago magpakasal. Date muna bago kasal. Ang alam ko lang kasi, kasal muna bago ma-in-love. Subukan muna nating maging mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kung talagang hindi natin matiis ang ugali at mga hilig ng isa't isa. At hindi natin magawang ma-in-love sa isa't isa. Saka natin sabihin ang totoo sa kanila. Kaya nila ito binanggit agad ng maaga. Siguro para bigyan tayo ng oras na mag-isip at mag-adjust. Kasi kung hindi, sana hindi na muna nila ito pinag-usapan ngayon. Malamang hihintayin pa nilang makagraduate tayo. Para diretso kasal na agad. Pagkarinig ko rito, napatango ako bilang pagsang-ayon. Tama ka, ang pagtutol sa ganitong bagay, kailangan dahan-dahan. Para maintindihan nila na hindi talaga tayo bagay. Nang marinig ito ni Luro yan, ewan ba, pero nakaramdam siya ng biglang bigat sa dibdib. Tutal, may 4 na taon pa tayo bago graduate. Kung magmamaster pa, edi 7 taon pa. Kailangan nating magtulungan. Dapat lagi nating pinapakita na inis tayo sa isa't isa. Tapos, teka unang-una sa lahat. Ngayon lang tayo nagkakilala. Wala naman akong inis sa'yo. At malamang, wala ka rin namang inis sa akin, di ba? Kahit hindi natin alam kung magkakainisan tayo balang araw. Pero siguradong hindi pwedeng ganitong ugali ang pair-alin natin sa isa't isa. Ayoko namang maging ganito kapangit ang unang relationship ko. Seryosohin nating dalawa ang relasyong ito. Tapos, kapag na-realize talaga natin na hindi tayo bagay tsaka na tayo maghiwalay. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Hindi ba ang plano natin ay ipa-realize sa pamilya natin na hindi tayo bagay? Para ay cancel na nila ang arranged marriage natin. Hindi pwede. Ito ang unang beses kong magka-boyfriend. Kaya gusto kong seryosohin to. Kung sakaling sinubukan na natin at hindi pa rin talaga tayo nag-work. Hindi pa naman huli para ipa-cancel sa kanila ang arranged marriage na to. Napababa ang tingin ko sa babaeng nasa harap ko. Di paano kung ita-try nating mag-date? Kailan tayo mag-uumpisa? Sa bagay, okay din naman sigurong seryosohin to. Tutal, ang ganda naman ng babaeng to. At mukha pang may pinag-aralan at pino kumilos. Gaya nga ng sinabi niya, subukan munang mag-date bago magpakasal. Pag hindi nag-work, pwede pa namang umatras. Sa ganitong paraan, mabibigyan din natin ng maayos na paliwanag ang mga magulang natin. Ay, oo nga pala. First year college ka rin ba ngayong pasukan? Saan ka papasok? Kung LDR tayo, kalimutan na lang natin. Kapareho mo, first year college din. Sa Jing University, Business Management. Oo nga pala. Kakasimula pa lang natin. Gusto mo ba nang may paselebrasyon pa tayo? Gaya ng simulan natin sa isang bouquet ng bulaklak, at isang candlelight dinner. Huwag na masyadong formal. Baka ma-awkward lang ako. Mas mabuti pang gawin na lang nating opisyal ngayon. Kuya, gusto nyo po ba ng bulaklak? Pwede nyo po itong iregalo sa girlfriend nyo. Bilhin ko na lang lahat ng bulaklak pati itong basket, okay ba sayo? Sige po, 100 po lahat, bawal na po tumawad. Napangiti na lang ako, at nagbayad ng 100 piso. Madalas siyang nagbebenta ng bulaklak dito. Kanila kasi yung rose farm dyan sa malapit. Munting prinsesa yan na hindi naman gipit sa pera. Pinagtitinda lang siya ng mga magulang niya para matuto sa buhay. Kung alam mo naman pala. Bakit ka pa bumili ng bulaklak? Sabi kasi nila, ang panliligaw daw dapat nagsisimula sa pag-amin at sa isang bouquet ng bulaklak. Kung aamin ako sa'yo ngayon mismo, baka magmukha lang pilit.
At saka nakaka-awkward din. Pero, dapat may bulaklak pa rin. Kahit na hindi to kasing ganda ng balot sa mga flower shop. Bawing-bawi naman kasi ang gaganda ng mismong bulaklak. Sana ma-appreciate mo pa rin. Sobra kong ang na-appreciate, Ibig sabihin tayo na ngayon. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko. Nakaupo lang tayo dito. Tapos saglit lang, naging opisyal na tayo. Parang magic lang, no? Baka kasi may maghanap na guest sa front desk, kailangan ko nang bumalik. Sige, tara na. Tumayo si Luruyan. At magkasunod kaming naglakad pabalik ng guest house. Pagbalik namin sa front desk, nagpaalala si Luruyan. At Shen, huwag mong kalimutang i-accept yung friend request ko ha. Sige, sa loob ng maaliwalas na sala ng pamilya Long. Mainit na tinanggap ang magkapatid na Lo. Nakalatag sa lamesa ang mga pasalubong na dala nila. Inilapag ni Lola Long ang mga hiniwang prutas sa harapan nila. Salamat po, Lola. Lola. Mas masarap talaga ang pakuan dito kaysa sa atin. Tapos hindi rin maasim ang mga ubas. Yung mga ubas kasi sa bahay, nangingilo ang ngipin ko sa sobrang asim. Mahilig ka pala dyan, ano? Kapag umuwi ka na sa syudad ng Beijing, ipaghahanda ka ni Lola ng mga pwede mong iuwi. Sige po, sige po. Salamat po, Lola. Ha ha ha. Pag-uwi ko, dumiretso agad ako sa kusina. Maayos at mabilis akong nagluto. Hindi nagtagal, nakapagluto agad ako ng ilang maiinit na ulam. Dinala ni Lolo Long ang huling ulam sa mesa. At sumigaw papunta sa sala. Kakain na. Habang nangyayari yun, naglakad na rin papunta sa hapagkainan ang tatlong tao mula sa sala. Bata pa lang itong si Atchen, mahilig na siyang sumama sa lolo niya para mag-aral magluto. Tikman nyo nga kung masarap. Bihira lang magluto ang batang yan. Kapag maganda lang ang mood niya, saka siya nagluluto. Hindi ko rin alam kung kinalawang na ang galing niya. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo maalat o matabang, ha? Tumingon sa akin si Luruyan. Alin dito ang niluto mo? Bakit? Iniiwasan mo ba ang mga niluto ko? Tiningnan ako ni Luruyan at palihim nang umiti. At bilang suporta, nauna niyang tinikman ang mga niluto ko. Napatingin sa aming dalawa sina Lolo at Lola. Nakaramdam sila ng pagtataka. Bakit parang ang close na agad ng dalawang to? Pagkatapos kumain, naupo ang magkapatid na Lo sa sala. At nakipagkwentuhan kina Lolo at Lola. Pagbalik ko galing sa banyo, ang bakanteng upuan na lang ay yung katabi ni Luruyan. Nga pala, itong si Atchen at si Ruyan ay nakatakda ng ikasal simula pa noong bata sila. Alam mo na pala, bakit parang wala lang sayo? Hindi ikaw yan, Opo, alam ko na po. May kalokohan ba kayong binabalak na dalawa? Tanggap na yata ni Atchen ang tungkol sa kasal. Hindi ko rin alam kung ano ang sinabi ng dalagang Lo kay Atchen. Para ganito kakalmado tanggapin ng apo ko ang bagay na to. Susubukan muna po naming mag-date. Maganda rin pong makilala muna namin ng husto ang isa't isa bago kami magdesisyon. Chen, ngayong Setyembre, aalis ka na rin pa Jing City para mag-aral. Kahit hindi ko nakitang lumaki ang batang si Ruyan. Alam ko namang mabuti siyang bata. Kapag nag-away kayo at ikaw ang may kasalanan, dapat matuto kang magpakumbaba, suyuin mo siya kung kailangan. Kahit medyo nakakailang, pero nakakataba talaga ng puso. Bago pa man ako makapagsalita, Lolo, Lola, huwag po kayong mag-alala. Seryoso po ako sa pakikipagrelasyon ko kay Chen. Kapag buo na po ang desisyon ko, hindi po ako naglalaro lang. Bigla ko tuloy naramdaman na parang ang bilis namang lumaki ng batang ito. Lolo, Lola, kahit isang tabi pa po natin ang kasunduan ng ating mga pamilya, aalagaan pa rin po namin si Chen. Lalo na't malalim po ang pinagsamahan ng mga nakatatanda sa pamilya natin. Mabuti kung ganoon kaming dalawa na lang kasi ang pamilya ni Chen. Natatakot din kasi kaming mag-isa na lang siya sa buhay balang araw. Ruyan, hindi ka naman siguro naiinis sa aming mga matatanda, ano? Hindi po, naiintindihan ko po kayo. Medyo gabi na rin. Paalis na noon ang magkapatid na Lo. Napansin ni Luruyo na mukhang may kailangan pa kaming pag-usapan ni Luruyan. Kaya sinabi niya sa amin, mauuna na ako sa kotse. Paalam po, Ate Lo.